Sa baryo ng San Andres, isang alamat ang kinatatakutan pa rin ng matatanda. Hindi ito basta-bastang multo. Hindi ito aswang na madalas marinig. Ito ay isang ibon sa gabi, isang nilalang na, sa isang iglap, maaaring mawala ang kaluluwa mo. Sinasabing kapag narinig mo ang wak-wak na tunog, huli na ang lahat. Bumalik si Andre, 28 taong gulang, isang dating seaman, sa San Andres matapos ang maraming taon. Tahimik ang baryo, parang walang tao. Tila ba laging madilim kahit tanghali? Bakit parang mas malungkot ngayon? Wala man lang batang naglalaro. Nakauwi siya sa bahay nila. Lumang kahoy, naninilaw ang bintana. Nasa sala ang kanyang inang si Nay Erlinda, nakatingin sa altar. Andre, bakit ngayon ka lang? Madilim na ang gabi ngayon. Hindi katulad noon. Ma, wala na bang tao dito? Tahimik masyado. Lumisan na ang karamihan. Simula nang bumalik ang wak-wak. Kinabukasan, habang bumibili ng kandila sa talipapa, nakasalubong ni Andre si Mang Kanor, ang hilot na kilala sa pagiging matandang may alam sa barangay. Andre, hindi ka dapat nagbabalik. May mata ang gabi rito. Wak-wak daw, sabi ni Mama. Multo lang yan. Hindi multo, hiho. Isa siyang nilalang. Isang ibon ng dilim. Kumakain ng laman, humihigop ng kaluluwa. At kapag narinig mong malapit ang tunog niya, ibig sabihin, malayo pa siya. Kapag mahina, nasa tabi mo na. Gabi, kumakain si Andre ng sardinas at kanin sa lamesa. Biglang, brownout? Nagbukas siya ng kandila, lumabas ng bahay upang silipin ang paligid. Sa bubungan, may kakaibang aninong dumaan, parang may malalaking pakpak. Aso ba yun? Pusa? Ibon? Kinagabihan, kumalat ang balita. Patay ang kambing ni Mang Robert. Walang dugo, wala ring sugat, pero butot balat ang natira. 2:00 ng madaling araw. Tila hindi makatulog si Andre. Tahimik ang paligid, pero may narinig siyang, "Kuya, tulungan mo ko." Binuksan ni Andre ang bintana. Wala, pero sa puno ng mangga sa bakuran, may puting aninong nakasabit. Parang bata, parang babae, pero parang hindi tao. Isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Tumigil ang pag-iyak. Isang nilalang na lumipad mula sa puno, diretso sa kalangitan. Kinabukasan, bumisita si Andre sa lumang simbahan. Nakita niya roon si Mang Kanor, may dalang supot ng asin, langis at krus na kahoy. Ang simbahan na ito, dito unang nakita ang wak-wak 40 taon na ang nakalipas. Ang ama mo, si Lando, isa sa mga unang nakaharap nito. Si Papa, hindi niya yun kinuwento. Dahil siya ang dahilan ng pagkagising nito. Nagputol siya ng punso ng nuno. Dito nagsimula ang ganti. At ikaw, Andre, ikaw ang huling apo ng linya. Gabi, may narinig na kaluskos si Andre. Sa kisame, unti-unting bumukas ang kahoy. Mula roon, bumaba ang isang nilalang. Isang babae, matangkad, butot balat. Pakpak niya ay parang balat ng paniki, ang matay puti, ang ngiti mahaba. Akin ka na.
Wag! Umalis ka! Lumaban si Andre. Binuhusan niya ng langis ang lupa. Sinindihan gamit ang kandila. Lumiyab ang paligid. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng wakwak. Sunog ang kalahati ng simbahan. Nawawala si Mang Kanor. Sa gitna ng abo, natagpuan ni Andre ang isang pakpak. Itim, sunog, pero kumikilos pa rin. Simula noon, nilisan ni Andre ang baryo. Ngunit gabi-gabi, sa Maynila, minsan ay naririnig pa rin niya ang... Kapag narinig mong malakas ang wakwak, malayo pa siya. Pero kapag mahina na, nasa likod mo na. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya. Sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories. Tuwing gabi, sa ilalim ng ulap.